Meron tayo ditong voltage controlled voltage source. Means to say, yung voltage ko na source, ito source. Voltage kasi siya, dependent siya sa VA. Yung VA na yun yung drop across 3.3. Okay? So, magkaka-value yung voltage source mo dito based sa value ni VA. Kaya siya yung tinawag na voltage controlled voltage source. So, ang nagko-control sa voltage source is voltage control VA, which is dito. So, paano siya i-construct? So, meron kang DC source, it's DC, na 12 volts. Then, meron kang resistor na 3.3. 3.3 kilo. Tapos, meron kang 12 volts. Take note na VA is a voltage, which is dependent dito. Then, meron kang 4.7. Copy ko na lang. Then, flip. Ito ay 4.7 kilo ohm. Then, just wire it. Yeah. Need natin ng ground, DC ground, or pwede naman ground, generic ground. Up natin. Okay. And then, uh, meron kang uh, voltage controlled voltage source. Kunin natin yan. Voltage controlled voltage source. Punta ka sa power sources. Or sources and then controlled voltage. Okay. That's controlled voltage controlled voltage source. So, bakit ito kinuha natin? Kasi voltage yung nagko-control sa voltage source. So, ito yung voltage source. And then, itong 5 na to, ah, yan yung tinatawag natin voltage gain or voltage control voltage source, which is 5. Yan yung multiplier niya. So, may 5 ka dito. Itong VA is ano yung value dito sa 3.3. Yan yung voltage. Since yung voltage is parallel sa itong VA na to, ito yung itatap natin in parallel with R1. Itatap lang natin yan dyan. Is to say, isa-sense nitong part na to yung value nung magiging VA ko. Whatever yung VA ko dito, yun yung mafe-feed dito. Okay? So, yan yung part na yan. Itong VA na to is voltage, kung anong voltage sa VA. And then, itong source ko is naka-parallel dun sa 4.7. Okay? So, itatap ko lang. Naka-parallel sa ganun. So, yan yung pag-circuit ng voltage control voltage source. Since VA is naka-drop sa 3, naka-parallel siya dito. Yan yung magsasense ang pag-value ng value dito. Okay, so that's it.